Magandang araw, Pilipinas. Naritong muli ang Agri News. Hinipilang makakasama mo sa mga usapin at isyong tungkol sa ating ekonomiya. Ako si Cyril Anoco. Ako naman si Johanna Aranas. At kami ang makakasama mo sa araw na ito. Mula sa nagbabagang mga balita, mula sa 6.0% noong taong 2023, magbaba ng inflation rate inaasahan ngayong 2025. Ang iba pang mga detalye ukol dito ihahatid sa atin nila Nina May Trezona at Rosafel Douglas. Maraming salamat, Cyril. Ayon nga sa pinakahuling pagtataya ng PSP, ang 2023 average inflation ay maaaring umabot sa 6.0%. Ito ay mas mataas sa estimate na 5.6% na inanunsyo ng Monetary Policy Report or MPR noong Agosto. Inaasahan na mapapasok sa 2024% sa target range ang average inflation sa 2024 sa pagtataya ng 3.7% at sa 2025 sa 3.2%. Maaaring mas tumaas ang inflation kumpara sa forecast para sa taong 2023 hanggang 2025 dahil sa karagdagang pagtaas ng pamasahe, singil sa kuryente at presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Gayon din ang mas mataas na sa inaasahang dadagdag pasahod sa labas ng National Capital Region. Samantala, ang mas mabagal na paglago ng pandaigdigang ekonomiya at ang pagpapatupad ng mga panungkalunan sa lipunan ay maaari ng mas mababang inflation. Ito ang aming ulat. Balik sa inyo, Cyril, Joanna. Maraming salamat sa iyong mga ulat. Samantala, nanatili pa rin ang inflasyon at pagkain sa pangunahing concern na alalahanin ng mga Pinoy. Batay sa resulta ng Octa Research, 4th quarter 2024 tungkol sa masa in Nation Survey, 56% ng adult Filipinos ang itinuturing na ang pagkontrol sa presyo ng basic goods at commodities bilang top national concern. This a significant drop of 10 percentage points from the 66% registered during the 3rd quarter of 2024. Anong Octa. Kasunod ng inflasyon, ang ay concern sa access sa may pagkain, pagkakahusay o pagdaragdag ng sweldo, pag-ahon sa kahirapan at paglikha ng trabaho. Narito si Giselle upang ibahagi ang ilang mga detalye tungkol dito. Giselle. Maraming salamat sa iyo, Johanna. Ang ilang alalahanin tungkol sa uminto ng sahod ay bahagyang bumaba ng 36%. Mula sa dating 39%, habang bumaba rin ng 4 na puntos ang concern sa paglikha ng trabaho na nasa 29% na lamang. Anang Octa Research, ang survey ay sinasagawa mula sa November 10 to 16, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 respondents na nagkakaedad ng 18 taong gulang pataas. Ako si Michelle Tortuga, nagbabalita para sa Agila News. Nagpasya ang BSP na panatilihin ang target reverse repurchase rate sa 6.5%. Ayon sa survey of external forecasters ng BSP noong Nobyembre 2023, inaasahang umabot ang inflation sa 6.1%. Samantala, tinataya ng mga ekonomista na aabot ang inflation sa 4.0% sa 2024 at 3.5% sa 2025. Lumago ang ekonomiya noong Quarter 3, 2023 ng 5.9%. Mas mataas ito sa inaasahan at nagpapakita na maaaring magpatuloy ang sigla ng ekonomiya sa mga darating na taon. Ang BSP ay handang umaksyon para mapababa at maibalik ang inflation sa target range. Ang kasalukuyang monetary policy setting ay naaangkop upang makita ng BSP ang epekto ng mga naunang kalibrasyon nito habang binabantayan ang mga uusbong na banta sa inflation. This trivia time! Ano nga ba ang inflation? Ayon sa The Economic Glossary, ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pagkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa basket of goods. Samantala, ayon naman sa aklat ng economics ng Barclay Rate, ang inflasyon ay pataas sa paggalaw ng presyo sa pagkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya. Maaaring magdulot ng mas taas na inflation kaysa sa inaasahan. Ito ay ang karagdagang
ng merkado. Sa kabilang banda, maaaring magdulot ng mas mababang inflation kasi sa forecast ang mabagal na paglago ng pandaigdigang ekonomiya at gayon din ang mga hakbang ng gobyerno upang mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman sa ating trivia time. Paalam na ka-trivia! Talaga namang may natutunan na ang ating mga taga-subaybay sa trivia time. Bumalik naman tayo sa ating mga balita. Naniniwala ang mga ekonomista sa may bagong sektor na manatiling mataas ang inflasyon sa 2023. Ayon sa resulta ng BSP Survey of International Forecasters, inaasahan ang 6.1% inflation sa 2023, habang bumaba naman ang estimate para sa 2025 sa 4.0% mula sa 4.1%. Samantala, mananatili ang estimate na 3.5% para sa taong 2025. Narito muli sila ni Atro sa PIL upang ibahagi sa atin ang ilang mga detalye tungkol sa takbo ng ating ekonomiya. Ni Atro sa PIL, kamusta? Ayon nga Joanna, inaasahan pa rin ang patuloy na paglago ng ekonomiya, subalit ang paglago ng 2023 ay tinatayang mas mabagal kasi sa target. Lumago ang ekonomiya sa 5.9% noong quarter 3, 2023. Mas mabilis kasi sa 4.3% na paglago noong nakaraang quarter. Ngunit mas mababa pa din kasi sa target ng gobyerno na 6.0% hanggang 7.0% para sa taong 2023. Gayunpaman, ang naitalang mas mataas kaysa sa inaasahang GDP growth ng quarter 3, 2023 ay nagpapakita na maaaring manatiling masigla ang ating ekonomiya. Patuloy na babantayan ng BSP ang mga kaganapang maaaring makaapekto sa inflasyon at paglago ng ekonomiya, habang nanatiling handa na tumugon kung kinakailangan para ibalik ang inflation sa target range alinsunod sa mandato nitong panatilihin ang price stability sa bansa. Ayon sa Monetary Board, mahalagang panatilihin mataas ang kasalukuyang policy interest rate upang matiyak na patuloy na pagbagal ng inflation at inflation expectation patungo sa target. Ngayon, pumunta naman tayo kay Maki Barcoma na nag-interview sa isang negosyante at ilang mga estudyante sa Nueva Esperanza Integrated School. Andito po ako sa Nueva Esperanza Integrated School para mag-interview ng mga bata. Ano kaya ang maaaring dahilan sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin? Palagay ko dahil ito sa paghalal kay Pangulong Marcos. Simula kasi nang maging Pangulo siya, mahal na ang mga bilihin. Kagaya na tulad ng mga pangunahing produkto, kagaya na lamang ng bigas, ulam at iba pa. Maraming salamat sa makabuluhang mga pahayag. Ngayon ay magtatapos na ang aming pag-uulat tungkol sa mga kaganapan sa ating ekonomiya. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Cyril Anoco At ako naman si Johanna Aranas. nagbabalita para sa Agila News. Himpilang makakasama mo sa mga usapin at isyu tungkol sa ating ekonomiya.